Isang mapagpala at matagumpay na araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Ako po ay kasalukuyang nasa Surigao at nasa church ng Tuya-Tuya para po sa anniversary ng simbahan. At ako rin po ay excited na makita ang ating miyembro doon po sa WAO soon. So, ngayong araw po, gusto ko pong ibahagi ang mensahe patungkol po sa Book of Matthew chapter 12 verse 22 hanggang 32. Ang title po ng ating mensahe ay ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo o sa atin. Mga kapatid, no, ang katotohanan ay katotohanan at kailanman hindi ito magiging kasinungalingan. At ang kasinungalingan naman ay hindi matutuwid magpakailanman. At sinabi ni Jesus, ako ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa atin. Nawa, sa mga oras na ito tayo ay mapalaya sa lahat ng kasinungalingan ng sanlibutan at pandaraya ni Satanas. Tayo po ay anak ng Diyos at tayo ang kanyang mga disipulo, no? In introduction, bilang mga disipulo ni Jesus, kinakailangan nating na maging dalubhasa po sa Ebanghelyo. At sapagkat marami ang mga relihiyosong tao o mga nasa loob ng simbahan na nagtuturo rin ng Ebanghelyo, ngunit ito ay ibang Ebanghelyo. Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo ay dapat nating malaman at magkaroon tayo ng katiyakan, no? Sapagkat kahit ang mga nasa kapangyarihan ng demonyo o ginagamit ng demonyo ay nagpapalayas rin at gumagawa ng mga kamangamanghang mga gawain o himala. Kaya marami po ang nadaraya, no? Halimbawa nito yung mga albularyo, mga espiritista, manghuhula at iba pa, no? Ginagamit nila ang salita ng Diyos, ginagamit nila ang pangalan ni Jesus, ngunit ito ba ay sa Diyos? Ito ba ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon o nasa ilalim ito ng kapangyarihan ng demonyo? Tayo po ay isang mga sundalo ni Kristo na siyang nakikitigma laban sa espiritual, laban sa kasinungalingan na nagahari sa sanlibutan ito, no? Ang mundong ito ay puno ng kasinungalingan at marami ang madadaya higit sa mga huling araw. Dito po sa Matthew chapter 12 verse 22 to 32 ay inakusahan nila si Jesus patungkol sa pagpapalayas ni Jesus sa mga inaalihan ng demonyo, sapagkat meron po dito mga kalalakihan na bulag at pipi, no? At madalas ang rason nito ay sila ay naalihan ng demonyo, no? Ano ba ang sinasabi ng Panginoon patungkol sa mga bagay na ito? Sapagkat may mga lugar o may mga tao na nangangailangan ng espiritual na pagkalaya. Sinasabi ng Biblia na tayo ay nahiwalay sa Diyos at ang kalagayang ito ang nagdulot sa atin at nagdala sa atin sa maraming pagkagapos, paghihirap at sumpa sa kinabukasan katulad ng impyerno at kasalanan, no? Ang mga sinasapian ng mga demonyo sa verse 22 ay representante ng mga taong namumuhay sa isang miserableng buhay o mga sakit at karamdaman sa pisikal, no? Ano ba ang mga bagay na naggagapo sa atin sa pisikal, no? Ito nga ba ay pisikal na sa karamdaman? Ito ay espiritual na pagkagapos o bulag, espiritual na pagkabulag o pagkapipi, no? Marami po itong pinapatukoy, no? Ngunit marami rin po sa kasalukuyan ang nagagapos sa o nakukontrol sa mental. Marami po ang mga tao ang mayroong kalungkutan, hindi makatulog sa gabi, o mayroong mga mental na mga problema sa pag-aalala sa kanilang future,
Even yung sobrang kalungkutan, no? Marami po ako na-meet na mga kabataan na nade-depress sa pag-aaral, at nakikita natin ito sa mga tao sa ating kapaligid. Ito ay malaking pandaraya ng diablo, higit sa social media, no? Marami po mga kabataan ang nahuhulog sa addiction, sa paglalaro, sa pornografiya, sa social media like Facebook, TikTok, na nagbibigay sa kanila ng mga karamdaman at addiction. At ito rin ay patungkol sa mga taong walang katiyakan sa Diyos, no? Ang lugar ng mga ito ay ang mga tao na nangangailangan higit sa lahat sa spiritual. Marami po, alam niyo po ba, na kahit sa loob ng simbahan, maraming tao ang walang katiyakan, bagamat sila ay nasa loob na ng simbahan, nagsisimba, ngunit wala silang katiyakan sa kanilang kaligtasan. Maaring ikaw o ang nakikinig nito o iyong kakilala o iyong anak, sila ay palasimba, ngunit wala silang katiyakan, katulad po ng question nila sa verse 22. Ito kaya ay anak ni David? Ibig sabihin, ito nga ba ang tagapagligtas? No? Talaga bang si Jesus ang ating Kristo? Talaga bang si Jesus ang siyang namatay para sa ating kasalanan? O sila ay busy lamang sa mga activity sa church? Sila ay merong relihiyon, ngunit sa loob-loob nila meron silang takot, walang pagtitiwala, at walang katiyakan sa kapangyarihan ni Jesus at sa kanyang pagliligtas. Kaya sila walang kasariguhaduhan ng kanilang panalangin. So ito po ang mga lugar o mga tao na nangangailangan sa spiritual. Marami po, no? Marami po tayong namimit. And number 2, ang lugar ng mga spiritual na oposisyon. Alam niyo po ba na marami ang mga oposisyon sa salita ng Diyos, sa ebanghelyo, na nagpipigil para hindi natin maibahagi ang salita ng Diyos, no? Ano ba yung mga opposition na yon? Ang kultura ng malaking kasinungalingan. Alam niyo po ba na ang mga nagpipigil sa katotohanan ay ang minsan ang kultura, no? Yung sinasabi ng karamihan. Pag sinabi ng mas marami, nagiging totoo ito, no? Kung halimbawa na lamang kung sinasabi ng ating sosyedad na pwede tayong mag-asawa ng isa o dalawa, higit pa ay nagiging mabuti ito at nagiging tuwid, no? Isa na lang halimbawa siguro yung pagpapakasal ng same-sex marriage. Sa Biblia, ito ay hindi at pinagbabawal, ngunit pag ito ay naging batas na sa media o sa isang lugar, sa isang bansa, ito ay nagiging tama na, at pag sinabi mo or against ka, ikaw ay opposition na, no? Ito na nga ang nangyayari sa atin sa kasalukuyan, no? So sa panahon ni Jesus, no, may mga grupo katulad ng mga Pariseo, mga iskriba na tagapagturo ng salita ng Diyos, mga leader sa templo na alam nila ang salita ng Diyos, ngunit masigit silang mas marami at nagkakaisa sa kasinungalingan patungkol kay Jesus. Kaya kini-question nila si Jesus bilang Kristo, no? Maaari sa loob din ng ating simbahan may ilang grupo na merong nagbibigay o nagko-contaminate ng mga maling balita, no? Mga chismis, no? Na nagdudulot ng paghihiwa-hiwalay, no? Hindi pagkakaisa, no? Alam niyo po ba na yung paghiwa-hiwalay, hindi pagkakaisa o pagkakaisa sa mali, laban sa pastor, laban sa asawa ng pastor, laban sa miyembro, ay isang malaking oposisyon na gawain ng diablo para sa isang katawan o sa iloob ng simbahan ng Diyos, no? Nawa tayo po ay makalaya sa ganitong klase ng mga deception ni Satanas, no? Yung pagbabaha-bahagi o mga oposisyon, mga taong kinasusuklaman sa Jesus o laban sa ebanghelyo, no? Alam niyo po ba na sa loob ng simbahan, imbis na ebanghelyo ang ibinabahagi patungkol sa kaligtasan ni Kristo, ang binabahagi nila ay ang mga bagay na hindi naman kinalaman patungkol kay Jesus.
patungkol sa moralidad, tungkol sa pagkakaloob, sa mga tithing, sa mga dapat gawin. At hindi kaligtasan para sa mga makasalanan, para sa mga walang pag-asa. No? Ito ang mga tao na laban sa ministeryo ni Jesus dahil meron silang pansariling hangarin. No? Hindi po dapat nagahari ang ating kaisipan, ang ating karunungan, ang ating kaalaman, kundi dapat tanging ibanghelyo lamang. At ang ibanghelyo ay nagsasabi na ang kaligtasan ay kay Jesus lamang at ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi para sa matutuwid at hindi para sa mga nakakasunod, kundi para sa mga bata, para sa mga mahihina at hindi para sa marurunong at malakas. Ito ay lugar o mga tao na mga oposisyon. Sila po ay laban sa nagsasagawa patungkol sa ministeryo o mga gumagawa. No? Alam niyo po ba na kung kailan kapag gumagawa ng tama, doon ang mga oposisyon ang dumarating. No? Sapagkat ayaw nila na maibahagi ang salita ng Diyos at iniisip nila ang kanilang posisyon. Baka mawalan sila ng trabaho, mawalan sila na hindi sila kikilalanin, no? Ang kanilang pride. Ayon po sa Revelation chapter 12 verse 17 na katulad ng dragon o si Satanas, no? Sinasabi po ng Bible na laging mag-aaway ang binhi ng babae at ang dragon. Ibig sabihin, gagawa si Satanas ng maraming gawain, pamamaraan para sirain at ibahabahagi ang mamamayan ng Diyos. Sabi doon, sa galit ng dragon sa babae, sa mga huling panahon, binilangan niya ang mga lalabing mga anak nito upang digmain. Ito ay mga taong sumusunod sa Diyos at nanatiling tapat sa pagpapatotoo kay Jesus. No? So, mga kapatid, talagang tayo ay nakikipaglaban sa espiritual. Hindi po natin kaaway o kalaban ang ating kapatiran, no? Ang tunay nating kaaway ay ang dragon na si Satanas na nagdudulot sa atin ng pagkabahagi, no? In point number 3, ano naman ang tugon ng sagot ni Jesus laban sa mga oposisyon na ito katulad ng mga Paraseyo? Una, dapat nating intindihin mga kapatid na dapat tayong magkaroon ng spiritual na pag-unawa sa katotohanan, o spiritual knowledge about the truth, no? Ano nga ba ang ebanghelyo? Dapat alam natin. Sabi po ng Galatians chapter 1 verse 6 to 9, nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumatawag sa inyo sa pamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita, no? Sinasabi po ni Pablo sa mga taga-Galatia na ang bilis nyo namang madaya, no? Hindi naman yan yung itinuro ko, pero madali kayong nakuha ng mga pananalita, mga bagay na hindi naman ebanghelyo, katulad ng legalismo. Ano po yung legalismo na mensahe, na gospel? Ito ang dapat mong gawin, ito ang hindi mo dapat gawin. Yan ang legalismo, no? Yung dapat maging maayos ka, hindi ka dapat gumawa ng mali. Yan ang legalismo. Ano naman ang mistisismong mga mensahe? Ito ang mistisismong mensahe ay mga pang-spiritual. Dapat ikaw ay nag-speaking of tongues, dapat ikaw ay nagpa-fasting, dapat ikaw ay nagpapagaling ng mga masakit. Ito po ay mga mistisismong mensahe, hindi po ebanghelyo, no? Ano naman ang humanismong mensahe? Ang humanismong mensahe ay ang mensahe na nakasentro sa tao at hindi sa Diyos, no? Katulad ng tinatawag na prosperity gospel. Ewan ko kung narinig mo yan, Pastor Charito, yung prosperity gospel. Ito ay gospel na sinasabi nila dapat ang mga Kristiyano yumayaman, no? Dapat magbigay ng offering. May mga ganong klaseng mensahe. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi mahihirap, no? Dapat mayayaman, no? Kaya china-challenge ko kayo na magbigkaloob kayo. So mukhang tama, ngunit sinabi ni Pablo,
ito ay ibang ebanghelyo at hindi tunay na ebanghelyo. Ano ba ang ebanghelyo? Si Jesus ang Kristo. Siya lamang ang tagapagligtas. No? Hindi, naparito si Jesus hindi para magpagaling lamang, hindi para i-correct tayo sa mga mali nating gawain. Naparito si Jesus para magbigay ng buhay sa mamagitan ng kanyang kamatayan. At ang sino mang naniwala sa kanila ay maliligtas. No? Yun po ang ebanghelyo. No? Sana naintindihan niyo po yun. No? Ang kaharian ng Diyos versus sa kaharian ng Satanas. Sabi ng verse 30, sabi ni Jesus, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. No? Ano ibig sabihin ni Jesus dito? Sabi ni Jesus, dalawang klaseng kaharian, kaharian ng Diyos at ang kaharian ni Satanas. Kung hindi kayo panig sa akin, kayo ay panig kay Satanas. Walang gitna, no? So dalawa lamang, no? Dalawa lamang, hindi pwedeng 50-50. Panig ka kay Satanas, panig ka naman kay Jesus paglinggo. Hindi po. Isa lamang dapat nating panigan, no? Si Jesus lamang, no? Wala pong tawag diyan, parang dual, no? Dalawang identity, no? Ikaw ay anak lamang ng Diyos o anak ni Satanas, no? So, dapat may katiyakan tayo. Number 3, in-explain ni Jesus yung blasphemy of the Son at saka yung blasphemy laban sa Espiritu. No? Yung lapastangan sa anak ng tao at ang lapastangan sa Espiritu. Ano pong kaibahan nito? Sabi ni Jesus, ang lapastangan sa anak ng tao ay may kapatawaran pa. Ngunit ang lapastangan sa Espiritu ay walang kapatawaran. Ano po bang kaibahan nun? No? So, yung mga ibang sekta o ibang interpretasyon nito, magkaiba pala yung anak ng Diyos at Espiritu. Hindi po. Ang ibig sabihin ng lapastangan sa anak ng Diyos, in a very short explanation, ito po ay mga, sabi niya, ang lapastangan sa anak ng tao ay mayroong pangkapatawaran. Pagkat, ibig sabihin, hindi nila kilala si Jesus, pero kung sila ay hihingi ng kapatawaran, sila ay maliligtas. No? So, meron pa silang kapatawan. Pero, ang lapastangan sa Espiritu, ang ibig sabihin po nito ay ito yung mga taong alam nila si Jesus, ang Kristo, siya ang tagapagligtas, ngunit nagmamaang-maangan sila, kaya hindi sila magsisisi. Kaya ang sabi ni Jesus, tinatanggihan nila ang katotohanan. At dahil tinatanggihan nila ang katotohanan, ang ebanghelyo, walang kapatawaran sila sa Espiritu. No? So, yun lang po ang simple explanation noon. Pero ano po ang konklusyon ng ating message? Ano po ba ang katotohanan na magpapalaya sa atin? Ang katotohanan po na si Jesus ang Kristo. At sinabi ng Hebrews 2 verse 14 na ang dahilan ng anak na itinutukoy niya ay tao, ay naging tao rin. Si Jesus ay tulad niya ay may laman at dugo, no? Siya ay 100% God, 100% human. Ngunit ginawa niya ito upang sa pamagitan ng kanyang kamatayan, mawawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Ano pong ibig sabihin? Naparito si Jesus bilang anak ng Diyos, isang 100% na tao, 100% na human, upang mamatay para sa ating kapatawaran ng ating kasalanan at para wakasan ang kadiliman o ang kamatayan. Sabi po doon, sabi ni Jesus, dapat talian ang malakas na tao, no? Sino ang pwedeng magtali sa kanya at ang magbind sa kanya, no? Tanging si Jesus, sapagkat siya lang ang may kapangyarihan na talian ang gawa ng dyablo at wasakin ang kanyang otoridad sa ating buhay, no? So dito po nagtatapos ang ating mensahe. So see you po next week sa panibagong mensahe na atin. God bless you.